Napakainit talaga ng mga nangyayari ngayon sa daigdig mga tol, no? Iba't iba ang mga kaganapan na talagang gumugulat, gumigimbal sa katahimikan ng buong mundo. Matapos nga mga tol lumabas yung leaked audio ni US President Donald Trump kung saan ay binabanggit niya na pinagbantaan niya si Putin at saka si Xi Jinping na bobombahin niya yung Moscow kapag hindi tumigil ang Russia sa panunupil dito sa Ukraine at ganun din sa Beijing mga tol kapag hindi daw tinantanan ng China ang Taiwan mga tol. Ngayon nagsalita si US President Donald Trump at maglalabas siya ng major statement mga tol no patungkol sa Russia. Mukhang paninindigan ata mga kapatid ni Trump yung kumalat na audio. Etong balitang ito ay panonoorin natin at syempre bibigyan natin ng commentary, reaction, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Syempre pwede ninyo ako samahan. Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, ng inyong sariling komentaryo sa comment section sa ibaba. Ang source ng balitang itong ating panonoorin ay mula sa Net25. Ang sabi rito sa report mga kapatid, ito basahin natin. Matapos ang matinding pahayag laban sa Russia, inanunsyo ni President Trump na may ilalabas siyang major statement sa Lunes. So abangan natin yan mga tol. Pero bago yan, alamin muna natin ang laman ng itong balitang ito. Trump maglalabas ng major statement tungkol sa Russia. Matapos ang... Bakit patungkol sa Russia lang? Dapat pati patungkol sa China kasi pati yun no? Pinagbantaan niya rin mga tol dun sa audio recording kung totoo yun. Matapos ang agresibong banta ni US President Donald Trump na pambobomba sa Moscow, inanunsyo ni President Trump na maglalabas siya ng pahayag patungkol sa Russia. Ngayon, dito sa pahayag na ilalabas ni Donald Trump, mga tol, ito yung mga katanungang nabubuo sa kaisipan natin. Itatanggi niya ba yung kumakalat na audio recording or paninindigan niya o aaminin niyang totoo yun? At dahil nga sa totoo mga tol ay posibleng sabihin niya na meron na sila mga ginagawang hakbang. Pero alam nyo, sa pagmamasid natin dito sa US, hindi nila sinasabi mga tol kung ano yung gagawin nilang hakbang. Nanggugulat na lang sila mga tol, katulad na lang halimbawa nitong nakaraan, di ba? Sabi niya, bigyan daw siya ng 2 weeks deadline. 2 linggong deadline para makapagdesisyon ng kanyang administrasyon kung ano ang gagawin nilang partisipasyon sa laban ng Iran at saka ng Israel. Pero within 2 days o sa loob ng 2 araw mga tol, bigla na lamang nilang ginulantang ang buong mundo, tinulugan nila ng bomba itong nuclear facilities ng Iran. Tanong, ganun din kaya mga tol ang gagawin nila dito sa Russia kung sakasakaling aminin man ni Donald Trump na totoo etong kumakalat na audio recording. Naghahanda ng major statement si US President Trump. Kanyang inanunsyo matapos sabihing dismayado siya sa lagay ng giyera ng Russia at Ukraine. I'm disappointed in Russia. A major statement to make on Monday. Sabing ganun. So dismayado siya mga tol sa Russia. Kasi ngayong huling pag-uusap nila ni President Putin, sabi niya ganun, hindi naging maganda. Hindi niya nagustuhan mga tol kasi inaalok niya ng ceasefire etong Russia para sa Ukraine. Pero ang gustong mangyari daw ni Putin mga tol, sabing ganun ni Trump, lupigin na lang, lupilin na mga tol, lipulin yung Ukraine, sabi niyang ganun. So disappointed siya. So ang gagawa ngayon siya ng isang major statement. Ito ang naging kasunod na pahayag ni Trump tungkol sa Russia matapos lumabas ang isang leaked audio statement na kanyang sinabi. Parang defense mechanism yan ni Trump. Sa Russia matapos lumabas ang isang leaked audio statement na kanyang sinabi tungkol sa kanyang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping noong nakaraang taon. Sa naturang pahayag ay maririnig natin na binantaan ni President Trump ang Russia na kung hindi nito titigilan ang pananakop sa Ukraine. Dapat mapakinggan din natin yung mismong audio para tayo makapagbigay din ng opinion kung sa tingin nyo ba AI, kung sa tingin nyo ba peke, o sa tingin niyo legit, genuine yung boses mga tol, Dapat marinig din natin yun. Kasi yung kahapon nababasa lang natin naka-caption lang, naka-quote lang Titigilan ang pananakop sa Ukraine.
ay gagawa sila ng kinakailangang hakbang. Dagdag pa nito na bobombahin din ito ang China kung hindi ito titigil sa panunupil nito sa Taiwan. Pakinggan natin ito. Ayun! Putin, I said, Ayun! Ay, ito, mapapakinggan natin. Balikan natin. Pil nito sa Taiwan. Pakinggan natin ito. to Putin, I said, if you go in to Ukraine, we're going to bomb the shit out of Moscow. I'm telling you, I have no choice. The public wants it. The public. The public. So he goes like, I don't believe you. I said, he said, no way. And I said, way. And then he goes like, I don't believe you. But the truth is, he believed me 10%. And I told you this, he believed me 10%. Then I'm with President Xi of China. But I said the same thing to them. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing. You're going to bomb Beijing. I said, I have no choice. I got to bomb them. We're going to bomb Beijing. And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay too. And we never had a problem. Okay, so yun yung audio mga tol. Ang unang-unang naglabas ng audio yan mga tol ay ang CNN. 'Di ba? CNN ang naglabas nun at ang sumagot nga dyan ng Kremlin at hindi daw sila sigurado doon sa authenticity nitong audio recording na to ni US President Trump. Kasi ito yung ni-record doon sa isang closed door meeting sa isang fundraiser campaign niya para sa kanyang election mga tol. No, bago pa siya maging president nito, si Biden pa ang president niyan mga tol nung re-record diyan, sabing ganun. So ito'y nagsasagawa pa lang siya ng kanyang tawag dito fund para doon sa election. Ngayon, sabing ganun ng Kremlin, wala naman daw naging pag-uusap o wala naman daw naging phone call sa pagitan ni Trump at saka ni Putin during that time na hindi pa presidente si Trump. Kaya uncertain daw sila doon sa authenticity ng audio record na yon. Pero kung kayo tatanungin, batay doon sa inyong napakinggan, 'di ba? Sa tingin ba ninyo ito'y lehitimo, ito'y legit? Ito ba'y hindi AI lang? Kasi mga tol, sa panahon ngayon, hindi imposible. Napakadali na lang yan ngayon kahit nga hindi ka nag-aral ng computer programming o hindi ka magaling sa mga ganyan, kahit na sino makakagawa niyan eh. 'Di ba? Nagkalat yan sa social media, marami na ngayon naglumabas na mga app, magta-type ka lang ng prompt, 'di ba? Kayang-kaya mo nang gumawa ng mga video. Eto, boses ni Trump. Meron nga tayo napanood, 'di ba? Nagpo-promote si Michael V. Tinanggi niya ni Michael V, tapos si PBB. Marami pa mga kapatid, no? Kuwang-kuwa yung boses nila. Ngayon, eto ang tanong. Sa Monday, no? Sa Monday magre-release ng statement si Trump. Well, mauuna tayo siguro mga Tuesday na yan, no? Aaminin niya kaya o paninindigan niya kaya nasa audio recording o itatanggi niya at sasabihin niyang hindi totoo yun? Di natin alam mga tol, yan ay tanong sa ating isipan. Pero ito lang ang natitiyak natin mga tol, hindi nagiging maganda ang takbo ng ating mundo sa panahon natin ngayon. Sinabi rin ni Trump ang detalye ng kanyang mga negosasyon kasama ang NATO at Ukraine sa usapin ng weapon shipment galing Estados Unidos bilang tulong pandepensa. Sa isang statement naman, sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na hihintayin nila ang sasabihin ni Trump. Hihintayin nila yung sasabihin ni Trump. Kasi kumbaga parang major scandal to mga tol. 'Di ba? At ito'y isang myth siya na pwedeng pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Kasi mga tol, dalawang giant country ang pinag-uusapan dito na bobombahin ni Trump. Biruin mo, Russia, 'di ba? Malaki yan mga kapatid. Tapos China, isa rin yan sa mga higante. 'Di ba? Isa yan sa mga higante. Pag binomba niya Russia, binomba niya Beijing. Ano sa tingin nyo susunod na mangyayari? Sa tingin nyo ba ito'y biglang magtataas ng bandilang kulay puti? Hindi mga tol. Matinding labanan yan pag ganun ang nangyari. Ждем самого заявления, чтобы понять, We are waiting for the statement itself so that we can understand what President Trump meant. что имел в виду президент Трамп.
Мы тщательно We carefully фиксируем monitor все all the нюансы details of the comments of the US в President. комментариях главы американского государства. So maingat din sila no? Maingat din sila at ayaw nila basta-basta magbigay ng kuro-kuro. Ayaw nila magbigay agad ng reaksyon doon sa audio tape na kumalat kasi gusto nilang makatiyak mga tol. Kasi hindi biro-biro to. Hindi ito yung tipong away magkaibigan na sinabi ni ganito, ganyan ka daw tapos magwawala ka na agad. Hindi ganyan kadali yun mga tol. Bansa ang mga pinag-uusapan dito. Mga major power na country dito, mga superpower country pinag-uusapan dito. Kaya nag-iingat din sila sa reaction di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa audio recording na ating napakinggan? Pwede kang magbigay ng iyong komento sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong saloobin. Ano sa tingin ninyo mga tol? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.